Si Engineer JP Mendoza. Kasi pasensya na, no, dito kasi si Engineer si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong base sa affidavit ho na sinabmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo, Yung hindi base siya sa affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo na di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa yung in-house projects, yung kayo pong gumagawa, pero papeles lang yun eh. Ah, yung utos po ni boss sa amin is kausapin po si Sally para gumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So, so talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss sa amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito. JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya pagagamit. Hindi siya Parang ganun. bibigyan ng kontrata kung hindi oo. kayo pahihiramin ng Parang yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina. Kaya sinagot ko po ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinapahiram, inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, maaari niyo bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Tungkol po sa kanila pong tatlo, kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Engineer Bryce o Engineer, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera.
After po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap nyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Si With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Mm. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save nyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi Sabi, po. Nung sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni, Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce. Kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo, Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa.
Sige, Senator JB. Siguro tuloy na natin, Mr. Chair. Kanina, nung wala ka pa, Engineer JP, inamin naman ni Engineer Bryce na meron naging ghost projects. Hindi mo ba, ikaw ba inaamin mo na nagkaroon ng ghost projects under your district engineering office? Kasi kayo tinuturo eh. At Engineer JP. Nung nabalita na po sa TV, nung ko Doon po, mo lang nalaman? Apo. Pero ang sabi ni Sally, kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang hearing, bago pa mag-assume si Chairman Lacson, kayong dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, nakausap niya po doon sa mga projects na supposedly, ang alam niya ginawa, pero hindi niyo ginawa. Hindi. Katulad nga po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako nung last nitong September, hindi naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Di po, kinuha. Ma'am Sally, di ba, kausap si Bryce tapos pinasa lang sa kanya? Tama? Opo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JV, kanina po tayo pinapaikot-ikot naman itong si JP Mendoza. Magkakasabwat naman. Tinuturo ka ni Ma'am Sally, nakasabwat ka dyan, tinuro ka na nung Engineer RJ Dumasig, nakasama ka, pati si Henry Alcantara, tinuturo ka, kasama ka dyan, at ngayon sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo lang sa TV. Nagsisinungaling ka na naman, di ba? Na nanumpa ka kanina na you will tell, kailan ba yon? You will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest that this committee will ask this person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Sige, we're waiting for your explanation. Sir, gaya nga po nung sinabi ni Engineer Bryce kanina, ito po kasi yung tinatawag na in-house in-house contracting. contractor. Kumbaga, ang magkakasosyo po dito, ang Sino-sino? pinamumunuan po ni boss na yung 40% sa share, 20% po si Boss Bryce, 20% po sa akin, at 20% po si Engineer Paul Duya po. So, ibig sabihin, pag in-house, papel lang yun, no? Hindi nagkaroon ng proyekto, kayo lang gumawa. Ginamit nyo yung lisensya ng mga contractors. Hindi naman po sinasabing ghost. Hindi siguro lahat. Apo, Hindi naman lahat ginagawa ghost, pero naman po merong po. pang sports, Apo. yung sinabi ko, at merong pang pamilya. Yung pang pamilya, yung para may ipakita, yung pang sports, yun yung talagang lahat kinukubra. Tama ba? Hindi naman po, sir. Kumbaga, yun naman po, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa. Minsan, di ba, sa laki nga po ng obligasyon, kaya minsan ito lang yung inaabot na trabaho. Kasi kung makikita nga po natin sa breakdown, 25 to 30 ang sa proponent, babawasan ng tax ng 7%, mag-SOP sa opisina ng 8.5%, magbibidding ng 6%, may bayad po sa testing ng 1%, magro-royalty ka pa po ng 3%, may overhead ka pa po. Kung tutuusin nyo po, parang nasa Ilan yung total? Wala nang natira. parang nasa 22 point something na lang po yung matitira sa Kaya kayo budget. nag-ghost kasi hindi na kayang ma-recover. Tama ba? Ay, sasabihin yata si Engineer. Your Honor, if we're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng WAWAW, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual po. I'm really asking the Honorable Chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun,
Ang dami pong kontraktor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni Sims, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Yun lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, Your Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mga ghost project na yung pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimuno dyan. Salamat Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iho. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, ma'am, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa kasino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito eh. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. And, Mr. Chair, I think, and I with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved.